Okay, good day. Meron tayong Asus dito na i-repair. Ito ay 10th generation na Asus laptop. Okay, problem po nito ay no power. So, gawin natin ay saksak po muna natin sa ating bench power supply. Okay, so check natin mga kasama. Meron po siyang current draw na 0.6. 0.6 milliampere. So it looks like meron siyang current draw. Normal current draw. Pero hindi po normal current draw po 'yan mga kasama. 0.6. Okay? So check natin kung nabubuhay siya. So hindi po siya nabubuhay. Malalaman po natin 'yan dito. Pag pina-power on po natin, hindi nagre-respond. Okay, so 0.6 lang. Okay, so gawin natin. Buksan muna natin para malaman natin kung anong problem niya. Okay, so ngayon, bukas na siya. So tingnan po natin ngayon mga kasama kung meron po siyang 19 volts. Set natin sa DC voltage. Okay, check natin kung meron siyang 19 volts sa current sensing resistor. Ito po yung kanyang current sensing resistor. Gitna natin. So, ito po yung current sensing resistor. So, check natin. Voltage, 0 volts. So, wala siyang voltage doon. So, check natin dito sa ating DC jack. Meron tayong 19.99 volts. So, first MOSFET, second MOSFET. So, check natin dito. Meron tayong 19.99. Check natin sa after ng first MOSFET. So, 0 volts. Okay, check natin ngayon yung kanyang gate. Gate niya ay walang voltage. So, ibig sabihin, wala siyang 25 volts dito. So, ano pong problem niyan? So, ang gagawin po muna natin ay remove muna natin yung adapter. Then, remove natin yung battery. Okay? So, pag na-remove natin yan ngayon, ang gawin po natin ay punta tayo ngayon sa buzzer mode. So, check natin ngayon kung meron siyang shorting. Okay? Pansin nyo, yung buzzer mode natin is 000. Ganun siya ka-accurate yung tester natin. Okay, next. So, check natin yung current sensing resistor. So, meron tayong nakuhang 0.2 ohms. Ibig sabihin po niyan ay mayroon siyang shorting. Okay? Nasaan yung shorting niya? Okay? Ang shorting niyan ay capacitor. Okay. So, dahil capacitor yung shorting niya, ang gagawin po natin ngayon mga kasama is visual checking muna tayo. Zoom natin ng 10 times. Okay. Ang isa po sa kailangan nating tingnan mga kasama, yung mga input capacitors. Ito, input capacitor, input capacitor, input capacitor, input capacitor, input capacitor, input capacitor. Tapos, meron din ditong input capacitor, input capacitor. So, lahat ng power supply niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 power supply. So, meron din po siyang 8 na input capacitor na titingnan natin. So, 1, kasama po itong electrolytic capacitor. 1, 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7. So, meron siyang 7 na electrolytic capacitor na input. Meron din po siyang capacitor na meron din siyang capacitor na ceramic. Okay? So, yung problem ng kalimitan ganito is yung shorted na ceramic capacitor. I-zoom in natin. So, start muna tayo dito. Zoom in. Okay. Mapapansin po natin dito mga kasama, nahanap natin yung corrosion. Kung may corrosion or crack or burn. Slightly burn. So, visual checking natin. Wala tayong mapansin. So, skip natin. Punta tayo dun sa kabila, sa iba. So, dito po mga kasama ay pupunta ako dito. This is ceramic input capacitor.
Kung may corroded, so wala masyado. Ito, wala din. Dito, so wala din. Punta tayo dito sa kabilang side. Dito. Ito na yung tatlong natitira. May corrosion, wala. Dito, wala din. Pero dito sa kabila, parang meron. Zoom in natin. Okay, so kung manonotice natin mga kasama, meron tayo nakikita ritong corrosion. Ito ay, mapapansin nyo yung kulay green, so yun po yan ay corrosion. Tapos, siya po ngayon ay crack na. Okay? Crack na siya. Okay, so sa unang tingin pa lang, meron na siyang problem. Ngayon, paano naman natin ngayon i-check yan using conventional testing. So, sinabi natin conventional, yun yung common na ginagamit ng marami. So, ang ginagawa po nila, nag-i-inject po sila mga kasama ng 1 volt. Okay? So, ang gagawin ko ay mag-i-inject ako ng 1 volt. 1 volt lang po yung i-check natin mga kasama. Okay? So, maglalagay tayo dito ng current sensing, saka may current sensing resistor. So, maglalagay tayo dito ng okay. So, manonotice natin ay, pag nag-voltage inject tayo, okay, manonotice natin, nagkaroon tayo ng current draw na 4.2 ampere. Okay? So, ibig sabihin po niyan mga kasama, yung capacitor na yan ay umiinit na yan. Okay? So, ang gawin natin ngayon para malaman natin, buhusan natin siya ngayon ng alcohol. Dito, alcohol lang ang meron ako. Okay? So, pwede natin siyang buhusan ng alcohol para malaman natin kung may kukulo siya. Okay? So, nabuhusan na natin. So, voltage inject. Okay? Parang hindi masyado kita. Okay, hindi masyado kita. Okay, ang gawin ko po ngayon mga kasama ay isang ibang method naman. So, yung method na gagawin ko ay kakapain natin siya. Okay? So, sa pagkapa mga kasama, ang gagawin natin, iso-zoom in ko lang muna to para makita natin. Okay? So, yan yon. Kakapain natin. Minsan hindi mo mapapansin kasi mainit siya. Mainit. Okay, mainit siya. So, ang gagawin natin dyan ngayon mga kasama, maglalagay tayo ng flux. Flux po ang gagamitin natin. Okay? Flux. Lalagyan ko ng flux. Okay? Kita nyo may flux. So, yan yung isa pang method. Okay? So, hindi siya parang hindi siya natutunaw. Hindi siya natutunaw. Ibig sabihin wala sa kanya sira. Parang nasa kanya naman. Okay. Parang walang reaction. Pero meron siyang shorting. Walang reaction. Ay, kumukulo. Kumukulo siya dun sa bandang ilalim. Ngayon sa bandang ilalim. Ulitin natin. Okay. Yan. Kumukulo siya. Okay. Yan. Medyo siya kumukulo. Wala ako napapansin. Okay. So, meron pa isa tayong method na gagawin para mas makita po natin kung paano natin siya gagawin. So, gagamit tayo ng iba't ibang method. Okay, so dito po mga kasama, gagamit po tayo ng FLIR thermal camera. Okay, so tingnan natin mag-boot up.
Okay, so ito na po mga kasama. Gagawin natin ay tutukan po natin ng thermal camera yung area na merong shorting. Meron po tayong suspected na short. Okay, so yun nga po. Confirm po. Meron pong heating up doon sa capacitor. Okay, so ibig sabihin yun po yan. Okay, balik natin. Yan, meron siyang heating up. So, ibig sabihin, confirm na may shorting. So, tinanggal ko. Babalik ko ulit. Okay, meron nga siyang shorting. So, hanggang dito po mga kasama ay na-confirm po natin with a very less time na meron tayong shorting. So, okay, tatabi ko na to. Okay, so ulitin ko lang mga kasama. Okay, so yung solution natin ngayon mga kasama dito sa gagawin po natin ay aalisin po natin yung shorted na yung capacitor. Okay? So, ang gagawin lang po natin ay i-remove natin siya. Dito po sa area na to ay malimit po talaga nagkakaroon ng shorting. Itong ceramic na to. Kasi gawa ng hangin. Okay. Aalisin muna natin siya. Wait lang. Hindi ko siya maalis basta-basta. Makapit siya. Okay. So, naalis ko na. So, manonotice nyo mga kasama, inalis ko lang muna siya, no? Okay. So, saka na natin siya palitan. Okay. Okay, next po ay bubuhay na po natin yung laptop. Okay, so try na natin siyang buhayin. Okay, so dito na tayo mga kasama. Check natin ngayon. Okay, so supply na natin siya ng voltage. Okay, so lumalabas na meron na siyang current draw na normal. Okay, check natin. Current draw natin ay 20 volts, 2 ampere, so 40 watts. Sa ganito po mga kasama, hindi kaagad siya mag-on. Bakit po? Anong kung reason bakit di siya nag-on? Bakit di siya nag-on? Anong reason bakit di siya nag-on? Okay? Yan po ang ayun, nag-on na siya. Kasi po mga kasama, yung ASUS po, it will take about 1 to 2 minutes bago siya mag-on. Para galing siya doon sa pinaka no power, kasi pag tinanggal mo yung adapter at saka yung tinanggal mo yung adapter at saka tinanggal mo yung battery, so ibig sabihin nun, magre-reset po ito. So dahil na-reset siya, ang first initialization niya is medyo matagal. Okay, so okay na po itong ating laptop. Meron na siyang booting up. Okay na po. At yun lang po ang paano natin siya diniagnose at paano natin siya sinusolusyonan. Papalitan natin yung capacitor. Hindi ko na pwedeng i-add sa ating video at may limit tayo na 15 minutes limit lang. Okay, so kailangan pa natin i-compress yung video na to para po mas maiksi, mas precise. Wala na po tayo masyadong maraming daldal. So, straightforward po yung ating video para po mas mapakinabangan ng mga training natin. Okay? So, salamat. Bye.